Umagang Balita. Isa patay, 8 arestado sa pagkahiwalay ng drug bust sa Jensen. Ang detalye, abangan. 38 anyos na babae, binaril patay sa loob ng kanyang sari-sari store sa Cotabato City. Tutukan. Kaso ng COVID-19 sa Region 12, sumampa na sa 80. Bahay sa Pulupulok, nasunog. At farm equipments binhi ang mga alagang hayop ipinamahagi sa Teduray community. ABS-CBN Soc-Sargent News Center. Narito na ang TV Patrol South Central Mindanao. Magandang hapon, South Central Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Kami po ang inyong mga patrol ng Pilipino. Nababalita po sa inyo ngayong araw ng Huwebes. Patay po ang umano'y high-value target sa operasyon ng Police Station 5 sa Barangay Tambler dito sa Jensen, habang 8 naman ang arestado sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12. Nagpapatrol Francis Canlas. Ikinasa ng Police Station 5 ang isang drug bust sa target na kinilala nilang si Melvin Ansagan. Naganap ang transaksyon sa Purok Estela Maris, Barangay Kalumpang, mag-aalauna ng madaling araw nitong Miyerkules. Natunugan umano ng target na pulis ang kanyang kausap. Binunot umano nito ang kanyang .38 revolver at pinaputukan ng mga pulis na huhuli sa kanya. Nabaril din siya ng mga pulis at itinakbo sa pagamutan pero dead on arrival na. Daan natin sa pakiusapan, pero kung talaga namang malagay naman yung buhay ng tropa natin sa kamatayan, mas mabuting i-alert natin yung sarili natin. Na-recover umano bilang ebidensya ay ang revolver ni Ansagan, 500 pesos na marked money, isang sachet ng hinihinalang shabu. Kabilang umano sa high-value targets ng PNP si Ansagan. Mga armed and dangerous yun sila kasi puros mga yung mga ginagawa nila na cited na mayroong mga dalang baril. Every time nagagawa sila ng krimen, may baril na tinututok sa mga biktima. Ganun lang yung Samantala, isang bypass operation din ang ikinasa ng PDEA 12 at Police Station 2 sa U Village sa Barangay Apopong, Jensen, pasado alas 6 kagabi. At nahuli ang target sa operasyon na hindi na muna pinangalanan dahil sa hindi pa naisasampa ang formal na reklamo. Pero ayon sa PDEA, ibinenta umano niya sa pusher buyer ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Yung target ng bypass, for a few months already, minomonitor na rin natin and yun nga, connected kasi siya din sa owner ng drug den. Nabisto din ng otoridad na drug den umano ang bahay kung saan na-corner ang target. Kaya dinampot din ang may-ari ng bahay at 6 na iba pa. Kumpiskado sa operasyon ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang nasa 68,000 pesos at mga drug paraphernalia. Inihahanda na ng PDEA 12 ang kasong paglabag sa RA 9165 sa mga nahuli na nakakulong ngayon sa selda ng PDEA 12. Francis Canlas, ABS-CBN News. Patay naman po ang isang babae matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin habang nasa loob ng kanyang sari-sari store sa Barangay Bagua 3 sa Cotabato City. Sa investigasyon ng mga pulis, nakaupo lamang sa loob ng kanyang tindahan ang 38 taong gulang na biktima na kinilalang si Jovi Polioso. Nang lapitan ito ng di pa nakikilalang lalaki at pinagbabaril ang biktima pasado alas 6 kagabi. Nagtamo ng iba't ibang tama ng bala sa kanyang katawan, sanhi ng pagkamatay nito. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa krimen at pagtatanong sa pamilya ng biktima para matukoy ang motibo at suspect sa pamamaril. Ito na ang ika-36 na insidente ng shooting incident sa lungsod mula Enero hanggang kasalukuyan base sa record ng Cotabato City Police Office. Bago po siya binaril, nag-report din po sa station na nagpa-blatter. May nag-threat sa kanya na subject for investigation na po sila na hanggang ngayon hindi sila malukit sa EOR natin.
Iyon ang isang anggulo na tinitignan natin. At saka yung isa pa na nakuha nating information ay yung relationship niya sa ibang tao, yung attitude niya. Nakilala at na-claim na rin po ng asawa ng bangkay ng lalaking natagpuan sa gilid ng kalsada sa Purok Nopol sa Barangay Conal dito sa Jensen Miyerkules ng madaling araw at ginilitan ito at pinutol pa ang kanyang daliri. Nakatali ang mga kamay at nilagyan ng duct tape ang mata at bibig. Sa report ng Police Station 4, kinilala ng mismong asawa ang biktima na si Rocky Kasayan. Isa siyang fishport laborer at residente ng Bajau Village sa Barangay Bawing. Sa investigasyon, alas 3 na madaling araw, pumunta sa fishport ang biktima. Laking gulat na lang ng misis nito na hindi na ito nakauwi noong Miyerkules ng gabi. Iniimbestigahan pa ng mga pulis ang insidente at nagsasagawa pa ng background check sa biktima. Sumampa na po sa 80 ang kaso ng coronavirus disease sa buong Region 12 matapos na maidagdag ang 2 panibagong confirmed cases sa South Cotabato at Cotabato Province. Napapatrol si Francis Canlas. Tumuntong nasa 80 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa Soc Sargent area matapos na madagdag ang 2 bagong kaso sa South Cotabato at Cotabato Province. Ika-79 na kaso ang isang 23 anyos na lalaking may history of travel sa Taguig City at dumating noong June 27 sa Cotabato Province. At ang ika-80 kaso ay ang 27 anyos na babaeng taga South Cotabato na may history of travel sa Pasay City. Dumating siya sa South Cotabato noong July 6. Ayon sa DOH, parehong nasa stable na kondisyon na ang 2 bagong pasyente. Wala pa po tayong local transmission. Oo. Except po doon yung sa ating yung sa Cotabato City na may mga direct exposure sila or direct contact ng confirmed case natin. Sa 80 kaso, 45 na ang nakarecover sa sakit. Nasa 56% ngayon ang recovery rate sa rehiyon. Ngayong Hunyo, karamihan sa mga nagpositibong kaso ay mga nagbalik sa probinsya na stranded individuals at returning OFW. Pero sa kabila ng pagtaas ng kaso, tinitiyak naman ng DOH na walang community transmission. Yes po sir, yan talaga dapat yung goal natin sa umuwi natin ng mga LSI and ROF na dapat coordinated and dapat ipagbigay alam at yung pag-follow natin sa mga protocols natin, especially sa new norm. Nasa 80 rin ngayon ang admitted na suspect cases. 440 naman ang outpatient na suspect cases. Sa buong bansa, sumampa na rin sa 50,359 matapos na maitala kahapon ang pinakamaraming newly confirmed cases na umabot sa 2,539 sa loob lang ng isang araw. 12,538 naman ang total recoveries at 1,314 na ang total deaths. Sa buong mundo, nasa 11,846,595 na ang total cases habang ang total deaths ay nasa 544,536 at ang total recoveries ay nasa 6,496,941. Francis Canlas, ABS-CBN News. 3 linggo nang walang naitalang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Cotabato City. Napapatrol, Lore Meyendong. Medyo nakahinga ng maluwag ang kakanin vendor na si Brenda ngayong walang naiuulat na bagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Cotabato City. Kapag nagpatuloy ito, babalik na rin daw sa ayos ang kanyang pagnenegosyo at pwede nang maglako ulit. Nagpapasalamat ako dahil sa ating lungsod na COVID-free na. Yan ay dahil sa mahigpit na pamamalakad sa ating mayor kung paano maiwasan ang COVID dito sa ating lungsod. Nananatiling zero COVID-19 case ang lungsod. Sa huling COVID-19 tracker ng LGU as of July 6, 2020, may 2 suspect case na hinihintay ang test results. Pero ayon sa otoridad, hindi pa rin kailangang magkumpiyansa. Lalo ngayong maluwag ang guidelines ng Modified General Community Quarantine. Kailangan pa rin sumunod sa minimum health standards.
Although if we are winning the fight right now, hindi rin tayo nagiging complacent, we are not putting our guards down, continue pa rin yung ating mga efforts, yung ating activities to prevent yung tinatawag natin mga second wave, third wave, succeeding wave. So yun yung inaangatan natin, ating City Health Office, ang ating COVID-19 Task Force sa Cotabato City, naka-red alert status pa rin. Saka na lamang din maidedeklarang COVID-free ang lungsod kapag walang naitalang kaso ng COVID-19 sa loob ng 4 na linggo o 1 buwan base sa batayan ng Department of Health. Lori May Andong, ABS-CBN News. COVID-free naman ang bayan ng Glan sa Sarangani Province matapos gumaling sa coronavirus disease ang isang 28 anyos na lalaking COVID patient. Napapatrol si Ian Mangumpit. Inanunsyo ni Mayor Vivian Yap ng Glan Sarangani Province na COVID-free na muli ang bayan matapos magnegatibo sa ikatlong RT-PCR test ang nag-iisang COVID patient ng bayan na isang 28 anyos na lalaking may travel history sa Cebu City. Unang kaso ug maong kaso ragyod sa lungsod sa Glan nga ni positibo sa COVID, negative na karon. So ikatulo na niya nga swab test, naa na ang resulta, naa na sa akong kamot. Negative na siya. So sa pagkakarong mga orasa, ang atong lungsod sa Glan, pwede na natong madeklara nga COVID-free. Pero nasa municipal isolation facility pa rin ang pasyente para kumplituhin ang kanyang quarantine period. Sa kasalukuyan, 6 na lang ang active coronavirus disease cases ng Sarangani matapos gumaling sa sakit ang 3 mula sa Glan, Maitom at Alabela. OFW galing sa labas na wala ng trabaho at hindi na makabayad ng kanilang boarding houses, they have to be flown home. So, when they come home, before going to the municipio, we might decide to put some of them there for 14 days. At dahil ang kadalasang nagpupositibo ay ang mga nagsisiuwi ang stranded na residente sa mga bayan, nagtala at nagpatayo na ng mga isolation facility ang 7 munisipyo. Ang pondo ay mula sa dagdag na financial assistance mula sa provincial government. Yun po, purpose natin is for isolation facility, and we have planned na i-centralize na po yung ating isolation doon po sa San Felipe Central Elementary School, and nakausap na po natin yung mga district supervisors and mga principal kung saan doon po i-centralize. Then we will give assistance na po sa mga bata. Kung ang ginawa ko, hindi po ako naglagay ng isolation area sa mga barangay. Centralize po namin. Okay. Bali nasa Kiamba Central Elementary School po sa poblasyon Kiamba. Suma total, nakatanggap na ng 6 na milyong piso ang bawat LGU mula sa provincial government. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Susunod na, 2 palapag na residential house na sunog sa Pulumulok South, Cotabato sa pagbabalik ng TV Patrol South Central Mindanao. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show? Game! Abot pa ba hair ko? Kaya pa yan! Let's grow it! Sunsoap Strong and Long with a powerful blend of aloe vera, biotin, and castor oil that nourishes each time you wash for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Wow! How amazing! Girl, I got you together. There's nothing we can do. Girl ako, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Para sa mura at di kalidad na gamot. Hanapin ang check ng right man. Tinupok ng apoy ang isang 2 palapag na residential house sa Barangay Polo sa Pulumulok South, Cotabato kahapon ng umaga. Napapatrol Abrigana. Sorry. Nagulanta ang mga residente ng Purukuan sa Barangay Polo sa Pulumulok, South Cotabato nang makita ang itim na usok na nagmumula sa isang bahay. Sa cellphone video ng bayan patroller na si Irish Palate, makikitang nilalamon ng apoy ang isang 2-story residential house na pagmamay-ari ni Leonardo de Guzman. Sa investigasyon ng BFP Pulumulok, pinaglaro ang posporo ang tinitingnan sanhi ng sunog. Ayon sa statement ng may-ari ng bahay sa BFP, bago siya umalis ng kanilang bahay, nakita raw niya ang kanyang anak na may hawak na posporo sa loob ng kanilang master's bedroom. So, based sabi ng may-ari ng bahay, possible daw na cause of fire is
naglaro ang bata ng posporo kasi one time, naiwan yung bata sa bahay, nakita daw ng may-ari or yung father, may hawak-hawak na posporo yung bata. Alas 9 na ng umaga nang magdeklara ng fire out ang BFP. Almost 30 minutes yung firefighting operation namin, sir. Humigit kumulang 120,000 piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa sunog. Initial investigation namin, sir, no, na estimate damages of fire, sir, is worth 120,000 po, sir. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyaring sunog. Shari Yan, Aprigana, ABS-CBN News. Nagprotesta naman ang ilang mga provisional teachers sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kaugnay sa pinalabas na cease and desist order ng Ministry of Basic Higher and Technical Education sa BARMM. Napapatrol Ariana Patan. 33 taon ng professional teacher si Bayinta na nagtuturo sa isang paaralan sa Dato Dinstinsuat, Maguindanao at sumasahod ng 22,000 kada buwan. Pero ngayon, nawalan siya ng trabaho matapos ang cease and desist order sa professional teachers at mga empleyado na nasa ilalim ng temporary status. Lahat ginawa na namin para maaksyonan itong cease and desist. Pero wala pong affirmative na kasagutan sa amin. Yung una-una naming hiningi, ma'am, is i-recall po itong cease and desist kasi hindi naman po ito ang tamang kasagutan. During pandemic po tayo ngayon, sobra po ang hirap na dinadanas namin ngayon, ma'am, kasi only ang salary namin ang inaasahan para sa pagkain ng aming pamilya, para po sa pag-aaral ng aming mga anak. Buwan pa ng Marso nitong taon nang ipinalabas ng Ministry of Basic Higher and Technical Education BARMM ang cease and desist order epektibo April 30, 2020 base sa rules and regulations ng hiring of personnel. Buwan ng Abril, muling nagpalabas ng memorandum ang MBHTE BARMM kung saan ginawang May 31, 2020 ang effectivity ng cease and desist order bilang konsiderasyon sa COVID-19 crisis. Simula buwan ng Hunyo hanggang sa kasalukuyan ay wala nang natanggap na sahod ang 828 provisional employees. I know that the issuance of this memoranda causes so much pain and ignited the hearts of many to become rebellious in expressing their sentiments in the social media. But believe it or not, their sentiments does not fall on a deaf ear. A provisional or temporary appointment is good only for one school year, but our affected brothers and sisters stayed with a position as provisional teachers for almost 2 decades, and a few for 30 years to 34 years in service without reappointment or renewal. This is clearly against the law. Don't ask me anymore what our predecessors have done or have not done to correct the situation, because the answer is pretty obvious. It is always mainly a political issue. Ayon kay MBHTE BARMM Minister Mohaguer Iqbal, hiniling na nito sa Ministry of Finance, Budget and Management na i-rehire ang mga provisional teachers sa ilalim ng contract of service. Pero hindi pabor dito ang ilang provisional teachers at idinaan nila ang pagtutol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng protesta sa tapat ng BARMM compound. Ibabalik kami contractual na may bayad kami na from 5,000 to 7,500 according to the session sa speech po ni Sir Minister. Kung maaawa daw ang DBM nila dito, pwede daw kami sa 12,000. Hindi po namin yung tinatanggap, ma'am. Kasi nasa plantilla po kami. Ang mga provisional teachers ay ang mga guro na nagtuturo kahit hindi pa nakakuha o pumapasa sa licensure examination for teachers. Kabilang sila sa mahigit 22,000 teaching personnel ng Bangsamoro Region. Aryan Apatan, ABS-CBN News. Nadagdagan pa ng 5 kumpirmadong kaso ng coronavirus disease sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa kabuuan, aabot na po sa halos 200 ang COVID-19 cases sa rehiyon. Napapatrol, Ariana Patan. Pawang
Biglang nagmula sa Lanao del Sur ang 5 panibagong kaso ng coronavirus disease sa BARMM. Ayon sa Ministry of Health, as of July 8, nakapagtala na ng 198 na total COVID-19 cases sa rehiyon. Bagamat pansamantalang itinigil ang pag-uwi ng mga stranded individuals at returning Filipinos sa Lanao del Sur at Basilan, inaasahan ng Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 na tataas pa ang bilang ng mga positive cases sa rehiyon. We are working on the assumption na talagang tataas pa yung dami ng ating mga confirmed cases dahil dito sa LSIs and ROFs. Because as our data would show, yung spike talaga nung cases sa region ay brought nung pag-uwi ng ating mga LSIs and ROFs. And until and unless makontinue ito, until and unless there's a stoppage with regard to this, we would assume and we will work on the assumption that we will have an increase. Samantala, papayagan na ang pag-angkas sa motorsiklo para sa mga mag-asawa epektibo bukas araw ng Biyernes base sa pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Para sa motoristang si Abdul Karim, magandang balita ito. Ako namamalengke sa araw-araw, pabor po sa amin ma'am. May mga asawa kasi unang-una sila ang magdadala ng kasi mahirap kung kami ang kasi namamaneho kami, hawak namin yung manobela. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kinakailangang magpakita ng patunay na mag-asawa ang nakasakay sa motorsiklo tulad ng identification card o di kaya ay kopya ng marriage contract. Orian Apatan, ABS-CBN News. At samantalang pinasara ng local government unit ng GLAN ang isang beach resort dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Napapatrol, Yen Mangupit. Kilala ang GLAN Sarangani Province sa mga white sand beaches nito. Kaya ito ang #1 tourist destinations ng Region 12 ayon sa Department of Tourism. Pero nang magsimula ang pandemic, humina ang turismo sa probinsya at nagsara ang mga beach resort bilang tugon sa community quarantine. Sa datos ng Provincial Tourism Council nitong nakaraang taon, umabot sa higit 800,000 ang tourist arrival sa Sarangani at karamihan sa white sand beach sa GLAN ang destinasyon. So let's just stick to that again because we don't know what this, we don't know exactly the characteristic of this virus, especially if it's opened up. Nang isailalim sa Modified General Community Quarantine ang Region 12, muling nagbukas ang mga resort pero dapat sumunod sa guidelines at tanging mga residente ng Sarangani at Jensan lang muna ang pwedeng makapag-swimming. Pero isang beach resort sa Barangay Taluya ang pinasara simula kahapon ng LGU dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Pinaputok nila, pinapuntahan nilang Jensan at sinabing siya Jensan. So all the while, ang nalaman namin, tinanggal na yung Davao, pinalitan na ng Jensan. So ultimately, because I ordered the police to continue on with the investigation, nalaman namin na Davao pala talaga. Nagsinungaling pa umano ang management at taga-Jensan ng kanilang mga bisita na napag-alamang mula pala ang mga ito sa Davao City. Ayon sa alkalde, hindi nagdeklara ng tamang impormasyon ang mga customer ng resort, malinaw na paglabag sa umiiral na quarantine guidelines. Ayon kay Mayor Yap, nakipag-ugnayan agad ang LGU GLAN sa LGU Davao City para masundo ang nasa 15 residente na pumunta sa GLAN para mag-swimming at bilang disciplinary action, pinasara ng 1 buwan ang resort at 14 na araw magka-quarantine ang mga staff nito. Naiintindihan naman umano ng LGU na malaki ang lugi ng mga negosyo dahil sa krisis ng COVID. Pero nakikiusap din ang LGU na dapat sundin ang protocols dahil iniiwasan lang nila ang local transmission. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Susunod na, 4 sugatan sa magkahiwalay disgrasya sa Jensan at Coronadal City sa pagbabalik po ng TV Patrol South Central Mindanao. Ang Jollibee Chicken Joy. Chef certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang loob. Only the best for my family. Crispy-licious, juicy-licious, Philippines' best tasting. Jollibee Chicken Joy. Mula ngayon, with Aji Kinsa, kids will say, I love! I love! I love
na para more titik, more kisa. I love the delicious. Ajinomoto. Kapamilya, naku, maghinay-hinay po tayo sa pagmamaneho dahil isa ang patay, 6 ang sugatan sa magkakahiwalay po na disgrasya sa Jensan at Coronadal City. Nagpapatrol si Francis Canlas. Bumangga sa isang puno ng mahogany sa highway ng Barangay Zarabia sa Coronadal City ang isang pickup truck pasado alas 3 ng hapon nitong Miyerkules. Sugatan sa pagbangga ng pickup ang driver at isang pasahero. Pero pumanaw naman ang 60 anyos na isa pang pasahero. Ayon sa Traffic Management Section ng Coronadal City, mula sa direksyon ng bayan ng 2PA papunta sa Coronadal City ang pickup. Dahil sa basang kalsada nawala naman ng kontrol ang driver kaya bumangga sila sa punong kahoy. Nasa mabuting kondisyon na ang mga sugatan. Sa Jensen naman nalagay sa peligro ang buhay ng isang tricycle driver. Samantalang sugatan naman ang 3 niyang pasahero matapos na mabangga sila ng kotse sa highway sa Barangay Kalumpang pasado alas 9 kagabi. Mula sa direksyon sa downtown area ang tricycle, nasa kabilang lane naman ang kotse. Sumovertake yung kotse sa papunta sa daanan ng tricycle kaya sa dahilan sa pagbanggaan nilang. Ayon sa mga driver sa lugar, madalas umanong may nadidisgrasya doon. Maging si Mang Roque, buntik na ring mabangga. Dia mo nang pinting kondo. Instead dire na street na Rivera Street. Masyurkat ito eh. Gasolinahan. Kaya payo ng PNP maghinay-hinay lang sa pagmamaneho. Kahit anong sasakyan, observe natin ang proper speed, proper takbo ng sasakyan natin. Ayon sa TMU, lalong dumadami ngayon ang nadidisgrasya na umabot sa 10 hanggang 12 kada araw. Francis Canlas, ABS-CBN News. Kapamilya, patuloy po ang summation at dinidinig ng Joint Congressional Hearings ang aplikasyon ng prangkisa ng ABS-CBN. Pero nagpakita po ng suporta sa Kapamilya Network ang iba-ibang labor groups tulad ng sentro na naniniwala ang grupo na dapat mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN dahil lumabas sa congressional hearings na walang nilabag na batas ang kumpanya at dahil sa pag-shutdown nalalagay ngayon sa alanganin ng higit sa 11,000 manggagawa ng kumpanya. Bukas o anumang araw mula ngayon, inaasahang magbobotohan na po ang mga mambabatas. Kailangan ng 50% plus 1 votes para umusad sa plenary ang franchise application ng ABS-CBN. Naglabas naman po ng advisory ang Socoteco 2. Kaugnay po ito sa ipatutupad na 2 hanggang 3 oras na brownout ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa ilang lugar sa Pulumulok, Jensan at 2P South Cotabato sa darating na linggo. 8 to 10 a.m. ang blackout sa ilalim ng Ligaya, Veranza at Pentagon substations dahil ito sa pagsasaayos ng mga insulator, transformers at lightning arresters. 10 to 1 p.m. naman ang brownout sa Pulumulok, Dolefield at 2P substation sa linggo. Ito rin po ay dahil sa isasagawang maintenance activity. Kapamilya, muling namahagi ang Bangsamoro government ng mga farming equipment at mga binhi sa Tedoray community sa Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao. Yan ang ating Happy News! Okay, medyo nagkaproblema ang ating material pero yan po nakikita ninyo yung pamamahagi ng Bangsamoro government ng mga farming equipment at mga binhi sa Tedoray community sa bayan po yan ng Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao. Kabilang sa pinagkaloob sa mga magsasaka na pawang kabilang sa Mamalu Descendants Ancestral Domain Producers Cooperative ay mga fertilizer, vegetable seeds, hybrid corn seeds, mga karabaw at baka at maging farm tractor, yung mga kalabaw. Layunin ito na magtulungan ang mga magsasaka sa lugar para maiangat ang kanilang kabuhayan sa kanilang komunidad sa Ferris Complex sa Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao sa kabila pa rin ng nagpapatuloy na krisis dulot ng COVID-19. Ang pamamahagi ng farm inputs ay pinangunahan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa BARMM.
Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin online sa Facebook at YouTube, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Sana po maibigay na sa ABS-CBN ang prangkisa para balik na tayo sa Free TV at mas mapaglingkuran namin kayo at may pagpatuloy nga ang aming commitment to be of the service to the Filipino. Ako si Jay Dayupay. Maraming salamat. Magandang gabi, South Central Mindanao.